Love you, pare. Bibo! Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping pagkalosyang. Yes, friend, ikaw ba, bilang isang ina, masasabi mo ba na haggard ka na? Masasabi mo ba na ang pagiging nanay ay talaga namang nakakalapot? Well, if that's what it takes to be a good mom, why not? 'Di ba? Kung yan ang magiging kapalit para maituring ka bilang isang mabuti at responsableng ina. O hindi bali ng kumupas ang ganda, at least naaalagaan ng mabuti ang pamilya, di ba? Kaya malamang sa mga oras na ito, marami sa mga ilaw ng tahanan ng halos walang pahinga sa buong araw. Maaaring pagod sa trabaho, pagod mag-asikaso, pagod sa lahat-lahat ng tungkulin niya bilang ina. Pero ang kagandahan dito ay mas pinagtitibay at mas pinalalakas siya ng pagmamahal niya para sa pamilya. Sabi nga nila, di ba, buti pa sa trabaho 9 hours or 8 hours. Sabihin na natin, sige, sagad 10 hours ang duty mo. Pero kapag nanay or asawa ka na, buntong hininga na lang ang pahinga. Totoo ba? Wala nang blush on. Walang break para mag-lip tint, ganyan. Retouch. Kaya naman marami sa ating mga misis, ginang, ngayong gabi ay malamang nagpapahinga na, 'di ba? Nagbo-beauty rest na, or rest na lang, sige, wala nang beauty. Naghahanda na para sa panibagong pag-aasikaso bukas ng umaga, or gigising ng madaling araw para asikasuhin ang asawa or ang mga anak niya. Or yung iba, maaaring sa mga oras na ito ay gising pa, 'di ba? Sa kabila ng lahat ng ginawa niya maghapon, naglaba, nagtrabaho, nagplansya, naghugas ng mga pinagkainan nila. Ay, grabe, all around siya. Ay gising pa rin hanggang ngayon at may lakas pa para kahit papaano ay makabanding ang pamilya. Oh, grabe naman yan si Mrs. Ang daming lakas, ikaw na talaga. Grabe naman ang reyna ng tahanan na yan. Kaya para sa mga mister ito paalala po ito sa inyo na kahit papano, di ba, wag niyo nang dagdagan ang stress ng asawa ninyo. Kapag sinabing uwi na galing trabaho, uwi na ng diretso. Wag nang kumakambyo at gumigilid pa sa kung saan-saan para makipagtagayan. Diba? Diretso uwi na kasi yung misis mo nag-aalala. Nai-stress, kakaisip kung nasan ka. O hindi naman kaya naghihintay sa'yo kasi kailangan niya ng tulong mo sa bahay ninyo. Kasi ikaw patoma-toma, diba? Pag gano'n, panghawakan mo yung pangako mo nung hindi pa kayo mag-asawa na balang araw, kapag itinira mo siya sa isang bahay, magiging malapalasyo ito. At siya ang reyna. Pero nung nagkapamilya na, nung matapos na ang kasal, ayun, si Mrs. Ginawa mong kawal. Ay, kaya sana sa isang relasyon, sa isang household, mahalaga po ang collaboration, ang partnership, para naman hindi lang lahat ang gagalaw ay si Mrs. Or kung nagpapaka-stereotype man tayo dito, the other way around. Huwag nating hayaan na isa lang ang kikilos sa bahay. Mapamister man yan o misis, dapat tulungan. At dapat yung mga anak natin kahit papaano, as early as now, we have to practice them to learn basic household chores. Chores! Diba? Tama yun. Hindi palaging si misis lang ang kikilos, si misis lang ang lahat-lahat. Dapat tulungan.
Pero, on the other hand, syempre, shoutout din naman sa mga mister na walang sawang kumakayod para sa pamilya o sa mga magulang na nagdodoble kara, 'di ba? Ina ka na, ama ka pa, o 'di ba? Ang dami mong roles. Huwag nating i-invalidate din yung mga tatay, yung mga ama, yung mga padre de pamilya. Baka sabihin kasi natin lagi na, ano ba yan, yung asawa mo, haggard na, losyang na, pinapabayaan mo siya. Baka naman hindi. 'Di ba? Baka naman si mister, binibigay din yung best niya para makapag-provide sa pamilya. Sobrang busy niya, hindi niya namamalaya na yung asawa niya, ganun na pala yung itsura. Baka naman talagang sadyang hands-on lang sila sa kanya-kanya nilang roles. Kaya medyo nakakalimutan na nilang kamustahin or bigyan ng break ang isa't isa, 'di ba? Bigyan ng kaya yun yung sinasabi natin, ikaw mister, wag mong kalimutan na abutan si Mrs. ng pang-wellness niya, 'di ba? Pang-beautification, kahit man lang pang manicure, pedicure, wag mong kalimutan, 'di ba? Para sa kanya din 'yan, para sa kanya na talaga namang nag-aalaga ng pamilya. At ikaw din naman Mrs., wag mo ring kalimutan na syempre na ibigay yung mga needs ni mister. Yung simpleng pagtatali ng necktie. Yan. Uso pa ba yan? O hindi naman kaya pagbobotones ng polo. Hindi yan pagpapakaalila kundi pagpapakita ng pagmamahal at pagkalinga bilang ina. Bilang asawa. And there's nothing wrong with it. Or kung kayo man ay parehas na kumakahayod, parehas na nagtatrabaho para sa inyong pamilya, huwag niyong kalimutan na gawin pa rin at gampanan yung mga roles ninyo bilang mag-asawa. Lalo na sa kama. Wah! Sa kama! Diba? Huwag niyong kalimutan yung roles yung sa kama na siya yung tagakabit ng punda, tapos ikaw yung tagalaba, ganon. O hindi naman kaya tagaayos ng hinigaan sa umaga, ganon. Ikaw talaga kung ano-anong iniisip mo porket gabi na. Oo. At going back, ikaw mister, kung paano kaalagaan ng misis mo, again, sana naman ma-reciprocate mo yun, no? Para kahit papaano, maramdaman niya rin yung pag-aalaga na hindi lang siya ang, di ba, caregiver ng pamilya, maski siya ay naaalagaan ng tama. Di ba? Tandaan mo na ikaw yung padre de pamilya. Nagre-reflect din yung itsura ng asawa mo, ng pamilya mo, kung paano ka mag-alaga at kung paano ka mag-provide sa inyo. Give and take dapat yan. Hindi mo ba alam na kapag nakikita ka ng misis mo, nawawala yung pagod niya? Makita ka lang niya na presentable ka, nawawala yung pagod niyan. Makita ka lang niya na umuwi galing sa trabaho, galing sa opisina, nawawala yung pagod niya, napapalitan ng galit. Charot. Napapalitan ng galit kasi kung saan-saan ka pa sumasegue. So bottom line ng ating usapan ngayong gabi mga yes friend, it is normal for a mother or for someone na naiiwan sa isang tahanan para gawin ang mga household chores na maging haggard. Diba? Na paminsan-minsan maglapot, magpawis, walang problema doon. Kumikilos ka napapagod ka, gumagalaw ka, pinagpapawisan ka, nakakalimutan mo ng mag-ayos, baliwala na sa iyo ang itsura, ang mahalaga, maganda ang bahay, maayos, ang mga anak, ang asawa, presentable. Kasi ikaw alam mo naman sa sarili mo na kaya mo ring alagaan yung pagkatao mo, di ba? Yung physical mong anyo. It's just that inuuna mo at pinaprioritize mo yung pamilya mo, and again, there's nothing wrong with it. You're doing a great job as a mom or as a father, perhaps. Pero ang sinasabi natin dito, huwag mo rin naman sanang kalimutan ang sarili mo kahit papano. Give yourself some time to rest, to have relaxation, di ba? Kasi pwede rin naman na maging presentable at maganda or gwapo ka pa rin while doing the role. Yes, I know it may be hard, di ba? Mahirap na, magpapakaina ka, kapakaama ka, tapos kailangan fresh ka. Mahirap yun. But still, ligo-ligo din, ganyan. Suklay-suklay, ganyan. Retouch ng kilay, oo. Alam ko naman na mahirap ang maging tanging ina, oo. Lahat ng gawain sa'yo, lahat inaasa sa lakas mo, 'di ba? It's hard.
Tapos wala pa kayong kasambahay, wala kang katuwang para sa mga gawaing bahay. Kaya wag kang ma-insecure sa itsura mo ngayon ha. Wag kang ma-feeling down kung bakit ganyan ka na, 'di ba? Walang problema. Ang itsura madali lang 'yan ayusin, pagandahin. Pero iba yung impact sa'yo bilang ina or ama kapag nakikita mong maayos ang pamilya. Yun ang higit na mas pinakamahalaga. At para naman sa mga misis na caring-carry, di ba? Kayang-kaya ang multitasking habang nagwawalis, nagbubunot, nagkikilay, nagbablush o naga-eyebrows, lahat na. Oo, naga-eyelash extension, lahat na. Yung mga hot mama na maalaga pa rin sa sarili. Tama yan. Walang problema dyan. Basta ang mahalaga, ang pamilya mo ay hindi mo napapabayaan. Hayaan mo na yung mga nagsasabi sa'yo na ano ba naman yan? Puro naman to pagpapaganda. Puro naman to bili ng pagpapaganda niya. Malamang. Alam nga namang bumili ka ng pampapangit, di ba? Duh! Sabihin mo nga, duh! Ay, naka, well, anyways mga yes friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ang BB nyo sa radyo, ang DJ na mabilis bumayo, ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy, Bibo. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras, dito lang sa istasyong No Problem, ang 101.1. Yes, FM. Solid. Oras natin, 11:41. Good night, BB. Humalik. At eto na ang ating susunod na kanta by The Carpenters na bagay sa'yo. Gusto ko mapakinggan mo to at gusto ko sabihin mo to sa asawa mo na medyo nanlalamig na sa'yo dahil gusto niya na ng bago, yung mas sariwa, yung mas talaga namang namumula ang hasang. Na love me for what I am. Yes? We fell in